Magandang hapon sa inyo lahat. Ito po si Herbert Curia, author, promoter ng Human Rights Promotion. Ang boses ng Human Rights Promotion sa malayang demokrasyang ito, kakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon Kristo, at bayan ng kaliwanagan ni Banal na Santa Maria, mula sa isyong ating nakalap at pagbabantay sa mabuting pamamahala, patas na hustisya at karapatang pantao, ay hinggil sa issue ng We Boy Support on our environmental protection. Save Earths and save lives from global warming and climate change causes disasters, super typhoon, etc. etc. Ang ating mundo ay hindi na bago sa lahat ang global warming o itong climate change na nagdudulot ng mga iba't ibang malalakas na kalamidad o sakuna, kagaya ng El Nino o sobrang tagtuyot, sobrang tagulan at mga super typhoon, etc. etc. Ang Pilipinas at iba't ibang third world country ay mayroong maraming bagyo na nananalasa sa kanilang mga bansa taon-taon at iba't ibang sakuna, at ito ay pinalalakas pa ng sinasabing climate change at global warming. Maraming super typhoon o malalakas na bagyo ang nananalasa sa ating bansa, kagaya noong Undoy 2009, Sendong 2011, Pablo 2012, and Yolanda 2013. So yung kanyang interval halos taon lang, medyo malalapit, at atong Telma lang ang malayo, 1991. So hindi lamang sa Pilipinas, maging sa iba't ibang parte ng mundo, maging lindol at pagsabog ng bulkan, etc. etc. So yun. So dito sa tinunghayan nating topic ay hinggil sa sa pagsuporta natin sa environmental protection, o pag save ng ating kalikasan o ng ating mundo from the global warming o climate change, sa pagbabago ng panahon at nangyayaring pag-init ng ating mundo from different causes na human error o human false maling pamumuhay na nagdudulot ng global warming para tayo ay magkaroon ng climate change. Yan. So yung climate change ay yan ang problema, sapagkat yung global warming, magkakaroon ng climate change. Ngayon yung pag nagkaroon tayo dahil sa global warming, nagpapalakas yan ng yung nagkakaroon ng climate change. Yung climate change, nagkakaroon tayo ng pagbabago ng panahon. So yung mga typical na mga dumadapo sa isang bansa kagaya sa atin, sa Pilipinas, na 25 typhoon taon-taon yung maaaring manalasa sa atin. So that 25 typhoon, dahil sa climate change or global warming, pinalalakas siya. So kaya kung yung lahat na 25 typhoon na yun dadapo sa Pilipinas na puro super typhoon, baka Pilipinas na kung tayo ngayon, kung saan tayo aabutin, sapagkat kung gano'n, kung kalalakas na typhoon o super typhoon sa 25 na usual na maaaring manalasa sa Pilipinas taon-taon. Yan yung ating usual na nararanasan na naiitala ng ating pag-asa na maaaring manalasa sa atin taon-taon. So, subalit hindi ganun kalalakas na siya ay nakakapanalasa. Yung ilan nalulusaw, yung ibang dumadapo. Kaya dito sa ating bansa. So ngayon yan yung ang problema. Yan yung ating suffering sa bansa natin na nakakaya naman nating harapin. Ngayon, doon sa global warming, climate change, yan ang nagiging problema natin ngayon dahil sa siya pinalalakas pa. So yun ang problema, dahil kung yung 25 na yun, or even kahit 10 lang no, super typhoon na po, baka tayo ay matagal makabangon, all over the country ay tatamaan yan. So ang Pilipinas ay may mga measure sa flooding mula pa panahon ni dating Pangulong Marcos Jr.
itong flood control sa Pasig, etc. etc. sa Manggahan. So maliban dyan ay may iba't ibang flood control sa Metro Manila at iba't ibang lugar sa bansa. Hanggang ngayon, at ang latest ay ang ating Pangulong Marcos Jr. ay pinag-iibayo ang flood control sa kanyang pamamahala. Ngayon ay kanyang pinare-review at ni Representative Romualdez itong mga flood control bilang measure sa pagbahadulot ng mga malalakas na bagyo o pagulan, particular dito sa Metro Manila flood control plan. So ngayon ay yung measures na ginagawa natin bising doon sa ating usual ay meron na talaga tayong mga flood control doon sa usual. Yung sa Mangga, makita mo napakalalim mo, napakalaki. Yun ay na-usable yun dahil nga sa kapag nabagyo, doon pupunta yung mga tubig para hindi bumaha doon sa Metro Manila. So ngayon ay latest itong pag-ulan dulot ng monsoon, ng habagat at saka ng Super Typhoon Karina. So ngayon ay maraming binahay Metro Manila, malalim, napustaw daw yung iba at saka sa ilang parte ng bansa. So ngayon ay kanilang tinitingnan ngayon yung flood control plan dahil nga sa binaha ay may mga flood control daw sa Metro Manila. Bakit umabot pa na ganun? So ngayon, yan yung nire-review ngayon at titingnan pa yung pag-iibayo niyan para yung Metro Manila at iba't ibang parte ng Pilipinas ay naharap itong ating nararanasan na 25 na bagyo na maaaring magdulot yan. At syempre doon sa super type, doon sa climate change o global warming na pinalalakas pa lalo yan, dapat lalo nang paitingin pa yan dahil hindi usual na flood control yung kanilang gagawin facing mga bagyo dahil nga sa tayo ay binabagyo. Yung mga bagyo na yan ay pinalalakas ng global warming o climate change, kaya dapat mas maigting doon sa kaysa dati na mga flood control yung gagawin. So ngayon meron doon sa Marikina, Pasig, gumagawa sila ng mega dike doon para dinagdagan yung flood control. Isang malalim na hukay na yun na parang lana, parang stream, tapos may dike pa para sigurado. Kaya lang matatapos siya tayo next year pa o nasusunod ng mga panupa, pero ayun, binaha pa rin yung Metro Manila. So yung latest na nananalasa sa bansa ay itong Super Typhoon Karina at pinalakas ng habagat. Ang dulot nito ay pagbaha sa iba't ibang lugar sa bansa mula Metro Manila at may mga nasalanta rin na buhay. So ang Human Rights Promotions ay mariing sumusuporta sa mabuting pamamahala, patas ng hustisya at karapatang pantao. At sa isyong ito ng ating pagsasaboses ng pagsuporta sa environmental protections at magsalba ng buhay at ng ating mundo from global warming at climate change, causing heavy rainfall, super typhoon, etc. etc. disasters. So ang ating pamahalaan ay pag-ibayuhin yung Climate Change Commission nito at ang flood control project o iba't ibang proyekto facing disaster, so iba't ibang mga sakuna na sinasabi at iba't ibang sustainable projects facing strong disaster. So yun, so sana pa dapat ay pag-ibayuhin ng ating administrasyon at mga susunod pa yung measures facing disaster kagaya ng mga bagyo, at yung flood control hindi siya pangkaraniwan na kagaya na hinaharap natin doon sa maaaring 25 na bagyo na tatama sa Pilipinas taon-taon na magdudulot ng pagbahal pa Metro Manila at iba't ibang lugar. So much more doon sa 25 na dati usual, dahil nga sa climate change mas malalakas pa ang maaari nating asahan doon sa 25 na yon. Kaya dapat mas maigting pa doon sa dati ang gagawin. Kaya nga kagaya noong mega dike doon sa Pasig, Marikina. So mga ganun dapat ang gagawin para mas mabisa siyang maharap yung nararanasan natin na global warming or climate change na nagpapalakas ng mga bagyo na nananalasa sa ating bansa. Kaya problema nga kung halimbawa i-imaginein mo yung 25 na tinaka ng ating pag-asa o ng ating weather bureau na nakakapanalasa sa ating taon-taon. But not usually, hindi naman lahat
malalakas na babanat sa Pilipinas yun. Kundi yung iba nalulusaw, yung iba nakalulusot pero hindi ganun kalaki. May number 1, number 2, number 3. So kung i-imagine mo lahat yun, super typhoon, dahil nga sa global warming, problema malaki yun, diba, sa Pilipinas. So ngayon, mahalaga ang pagtulungan ng ating administrasyon itong pagharap sa sakuna o itong climate change o global warming sa mga isinasagawang measures ng pamahalaan, kagaya ng flood control management, etc. etc. So upang maharap ang nasabing climate change o malalakas na bagyo na nananalasa sa bansa at nakakaperwisyo sa kaunlaran mula negosyo, government structure, private structures, at livelihood, yan, etc. etc. So nade-devastate tayo, so yung ating pag-unlad, so nangihila bumaba. So bago ng bago kapag ganoon. Kaya ito ay malaking perwisyo yung mga bagyo na yan kung tayo ay hindi, walang measures tayo para diyan kung paano natin itinaharap. Bagamat tayo ay kumbaga man ay panday na tayo diyan sa mga bagyo na yan dahil sa simula pa inaharap natin yan. Kaya lang ay ngayon ay medyo iba yung lakas ng bagyo na ating dapat pinaghahandaan na kaharapin sapagkat due to climate change or global warming. So ang ating bansa ay hinaharap ang almost 25 typhoon na nga sinasabi natin na year at pinalalakas pa ito ng climate change. So kaya dapat mag-adjust ang pamahalaan ng mga measures to face this typhoon at iba't ibang sakuna. At the same time ay restoring the nature or environment with UN CAP international concerns kagaya ng green program, pagsala ng mga kumpanya na nagdudulot ng mga polusyon at iba't ibang nagdudulot ng mga polusyon kagaya ng sasakyan, energy from fossils and oil, etc. etc. So sana ay yung ating pamahalaan paigtingin yung ating commission para diyan at iba't ibang mga ahensya na ginawa o sinasabing whole nation approach facing global warming, climate change, yung mga sakuna na yan na hindi na ordinaryo mula doon sa mga ating dating nararanasan, kundi mas malalakas pa ang ating aasahan sa ating panahon ngayon dahil nga dyan sa climate change. So dapat pag-iibayo at hindi lamang hindi ka lamang maggagawa noong mga flood control project na mas mabibigat pa kaysa noon, kaysa pangkaraniwan, kundi yung syempre at the same time ay kakibat natin yung kung ano yun ang pag-uusapan sa UN CAP, iba't ibang environmental concern kung paano natin i-resolve yung global warming and climate change. Dahil mag-green program, magtatanim ng mga puno, yun, mga ganon. Tapos yung garbage management, mga ganyan. At yung mga tao ay makatutulong doon sa maging masinop tayo, wag naman tayo masyadong burara pagdating sa iba't ibang mga magdudulot noong climate change. So nasa sa tao kagaya Metro Manila. Yung Metro Manila may mga flood control project na roon. Pero bakit binababa? Kasi yung mga estero doon, yung mga drainage, puro mga puro burak, puro mga basura. So buti nga iba ngayon doon na nalilinis na. Pero yun yung isa sa mga causes. Kasi kapag nag-ulan, ay di syempre pupunta dapat siya doon sa kanal, sa estero, tapos yung estero, yung tubig pupunta doon sa Pasig River o doon sa ginagawang flood control para tutungo doon sa dagat. So ngayon matagal bago makapunta doon sa estero o yung estero pupunta doon sa papuntang dagat dahil nga sa barado yung mga kanal, puro basura. So yun, tapos yun nga dapat ay sinasala pa bago pumunta nga doon sa halimbawa sa Pasig River o papuntang dagat, kasi kung pupunta naman sa dagat lahat pati basura, masisira naman yung dagat. So ginagawa ng paraan na yun ay masala. Meron tayo yung ating mga estero dyan, merong mga tagasala yan. Kaya dapat yung mga tao, hindi lang yung gobyerno yung gagawin dyan, pati yung mga tao iwasan yung pagtapon ng basura doon sa mga kanal o doon sa mga estero. Kasi yun ay isa sa mga bagay na umaharang ng mga tubig, ulan, para pumunta doon sa Pasig River o doon sa mga flood control project papuntang dagat. Kasi unang-una
bago sasalaing mabuti yon, dahil nga sa hindi naman po pwedeng pababayaan. Yung puro basura pupunta ng dagat, tsaka napakatagal pumunta ng dagat yan kahit hindi mo salain yung basura dahil nakabara na yun. So dapat yun. So kaya pag-iiba yun nung tulong din ng mga tao and then napamalaan para ang mga kanal malinis. So yun yung isang problema. Tao rin yung nagkakaroon ng problema doon sa Metro Manila, kaya binabaha. So hinilingid sa mga taga Metro Manila yan, yung mga kanal, kaya barado dahil puro basura, diba? So kaya di rin masisisi ng mga tao yung pamalaan why yung mga proyekto nila palpak, hindi naman ganun palpak yung proyekto ng gobyerno. Yung tao may malaking ambag din, kaya nagbabagyo, diba? So masasabi naman ng mga taga Metro Manila yan, yung mga kanal nila, kahit yung mga opisyalis din, puro puro barado ang mga kanal, diba? So, our government should support UNCAP o environmental protection at kung paano haharapin ang climate change at global warming. So, hindi masasayang ang mga measures project ngayon kagaya ng flood control project, even marisolve pa ang mundo to global warming at climate change. So, yun. At ang mga dam na ginagawa, dapat ito ay masala din na mabuti dahil hindi basta solusyon ito sa pagbaha, dahil ito ay kinatatakutan pa nga in overspill, lalo na hindi mahusay ang pagkakagawa at ang apaw ay masira ito at makapag-create pa ng landslide at malalaking baha sa mga lugar na sakop nito. So yung ilang mga measures kasi, pag halimbawa mula sa bundok, mayroong mga mga lambak yung bundok. So naiipon yung tubig doon, so bababa. So ngayon agos na malalakas yun yung ilan din nakapagpapabaha doon sa mga halimbawa mga lugar na malalapit sa kanya. So yung buhos noon ay nakapagpapabaha yun. So ngayon ay ang pamalan doon, dam. Pipigilin nila yon para hindi umagos ng todo. So ngayon ang problema kasi kapag pinigil yun, bang-overspill yun. Ganon din ang mangyayari. Lalong-lalo na kung masira yung dam. Eh di lalong mas disaster. So dapat ay ilan sa mga measure tingnan mabuti ang lalo na pag gagawin yung mga dam na yan. Kasi kung ang pinakamaganda ron, aayusin ng pamalaan, hindi gagawing dam, hindi basta dam yun. Patuloy lang na yung mga lambak na yun, patuloy kung paano maagos yun. Bigyan lang na mahusay na daanan yun from the river. Tapos yung mga river niya na maaaring lusutan para makasira ng komunidad, yun yung tatakpan niya ng mga mega dive para tuloy-tuloy siya papuntang dagat. So dapat ganun yung measures na gagawin at matataka nila kung hanggang saan yung itinataas ng mga river from the mountain, from the lambak sa mountain, pag bumababa siya. So paano nakakapangalasayan? Kasi yung pag minsan yung mga bundok sira na yung mga puno. Kapag umapaw yung mga tubig doon, nagla-landslide kasi yung bundok lalulusaw na ng tubig. So yung mga puno, sa halip na kumapit siya, yung maging matibay yung mga bundok, yung kabundukan, matibay yan sa pagkakabundok na nasisira siya, nalulusaw siya. So bababa siya na putik kasama ng tubig ng mga dambak doon. So yun ang problema malaki. Kaya dapat pag-isipan ng pamahalaan yan kung paano nila gagawa ng dam or lalagyan nila ng mahusay na daanan yung mga tubig from the lambak para yun ay dumaan doon sa river na maayos tungo doon sa dagat, diba, mga ganun mga bagay. So ang isip ko naman dam, paplakan nila yon para hindi siya makontrol nila yung pagdaloy noong tubig mula doon sa mga dampak sa mundo. Ay kung malakas na malakas, kagaya nung halimbahayan o may dalang malaking ulan, so yung overspill naman ang problema doon. Kaya tingnan nila, kaya syempre dapat pag-aaralan mabuti ng pamahalaan yan yung ganun measure. Kasi yung ibang dam sa atin, kahit kapag tumataas yung level niya, nagre-release siya ng tubig. So kahit hindi umuulan ng ganung kalakas, nagbabaha yung ibang lugar kasi nga nagre-release yung dam ng tubig. Kapag hindi mismo yung ulan, nagpapabaha doon sa
sa lugar na sakop nila, kundi yung mismong dam. Kasi kapag punong-puno na yung dam, nire-releasean nila yun eh. Kapag nagre-release na bababa yung lugar, kahit mga hanggang tuhod siguro, mga ganoon. So ngayon, ang kailangan dito ay mga dike na mahusay o other flood control para maiwasan ang pagbaha sa mga lugar. Ayusin ang mga rivers na dinadaanan ng tubig mula sa itaas ng bundok upang kung tumaas ito, hindi ito makapagdudulot ng baha. So yun, sa ating analysis, yung mga ganun yung gagawin doon sa mga nambak sa kabundukan, ayusin yung lana niya. Kasi yung lana, pag minsan, kapag maraming dumadaan doon, kung saan lumalawak yung lana niya, kung saan lumulusot, yung iba lumulusot ng bundok. So dapat, siguro yung dinadaanan ng mga lana, ng mga lambak na yun, ayusin nila yun para tatamnan ng puno, lalagyan nila na maayos para dumaloy na maayos yun. Diba? At pag-isipan nila kung at the same time kung ano magagawa pa nun. So, sa Metro Manila, kagaya ng flood control sa Manggahan, sa Pasig, pag-ibayuri ng mga iba't ibang kagaya niya na nakakakontrol lang ba sa Metro Manila. Sa mga river dyan, barado na at hindi nakakaago sa dagat o sa mga flood control. Na yan, ang mga tao ay dapat magkaisa na magkaroon ng maayos na river o stream para daanan ng tubig baha at iwasan na tapunan ng basura at anumang nakakaapekto sa mga river o stream, etc. etc. So yun. So kailangan ng tulong ng tao para maiwasan yung pagbaha. So maiisip mo naman yung cause ng pagbaha doon sa Metro Manila. Sobrang yung kanilang mga kanal doon ay problema malaki doon. O magdadagdag pa sila ng iba't iba pang mga kanal doon para kung umulan, dire-diretso doon sa Pasig River. Kaya lang syempre, yung sinasala nga yun, dahil nga sa maraming basura, hindi naman nila pinababayaan ng pamalan tutungo doon sa Pasig River o saan ang ginagawa nilang mga flood control na papunta sa dagat, hindi mo sasalain kasi nga pupunta sa dagat yung mga basura. Yung sa Manila ba yung nung pinaayos ni Duterte yun, sandambak na basura na kuha nila ron. So aside from that, ay dapat ready ang ating pamahalaan for relief services, rescue at ayuda sa pagbangon in private and public development. So paigtingin ang pagkakaisa sa ganitong sitwasyon at maging sa pang-araw-araw na buhay. So ang pinakamalaga sa lahat ay ang unity in prayer, na tayo ay manalig ng blessings ng Panginoon Diyos mula sa ating Panginoon Jesucristo sa tulong ng Banal na Santa Maria na i-bless tayo ng magandang panahon. So ang pinakamahalaga sa lahat, tayo ay magkaroon ng pagkakaisa sa pananampalataya sa ating Panginoon Diyos mula Panginoon Jesucristo na tayo bigyan ng mahusay na panahon. So, sa mga usual na nararanasan natin, sana hindi tayo nadidivastate ng gusto niya na tayo ay pagpalain ng mahusay na panahon. Pag minsan kasi yung bagyo ay hindi naman nakakapanalasa, pero nakatutulong siya, nagdudulot siya ng ulan na tama-tama para sa pangangailangan mo. Nagkukulang ng tubig yung Metro Manila doon sa mga dam. Dapat kinakailangan puno na, kinakailangan bumagyo para mapuno yun, para may mainom na tubig o iba't ibang mga gamit noon. So yun yung ilan sa mga pagminsan pasalamatan mo yung bagyo, pero yung hindi naman nakasasalanta at nagbibigay ng mahusay naman na tubig. So kaya nga sana tayo ay pagkalooban ng mahusay na panahon na tayo ay hindi naman bagyo, kundi nagbibigay ng mabuting pamumuhay sa atin. So ayun. So muli ay maliwanagan naman ng Santa Maria ang bansa mula pamahalaan at mamamayang Pilipino at talimahin ng mabuting balita. Sa gayon, ang pamahalaan ay mamahala ng mabuting pamamahala at matuwid at makatarungan at makatotohanan. At ang pamayan ay sumunod naman sa pamahalaan at nang makapamuhay tayo na mapayapa at patas. Ayon sa karapatan at ay may kaligtasang espiritual. So, sana tayo patuloy na maliwanagin yung Banal na Santa Maria yung ating bansa mula pamahalaan at mamamayang Pilipino. Yung pamahalaan, mamahala ng mabuti, matuwid, patas na hustisya, tugunin yung karapatan ng tao. Iwasan yung pang-aabuso, korupsyon. Yung mamamayan, sumunod naman sa pamahalaan, iwasan yung paggawa ng krimen. Suportahan yung mabuting mamahala o
patas ng hustisya, karapatan pantao. Sa gayon, makapamumuhay tayo ng mapayapa. Kung mamumuhay tayo ng mapayapa, madali yung ating pagunlad. So mamumuhay tayo ng mapayapa, maunlad. Sa gayon tayo ay makapananampalataya ng mas magaan kesa doon sa tayo ay may magulo at naghihirap na bansa. Ngayon ay mula diyan tayo ay nagkakaroon ng kaligtasang spiritual at lubos tayo magkakaroon ng kaligtasang spiritual kung patuloy nating masusunod yung mabuting balita o inihayag ng ating Panginoong Jesucristo upang makamit natin ang ganap na kaligtasan pagdating ng takdang panahon. So muli, sana ay nakapagsabuhay naman ang human rights promotion sa linggong ito, hinggil dito sa issue ng pagsuporta natin sa environmental protection sa ating karapatang ito. Yan. Magandang hapon sa inyo lahat at God bless you all.